Kakadeklara lang ni Trump ng panalo sa Iran, pero nangangani pa ring magsara ang Strait of Hormuz. Lahat ng merkado ay nagpapanik at sa buong kanluran, dumarami ang mga anti-Semitic na pag-atake, habang ang mga teorya ng sabwatan ay sinisisi ang lahat sa Israel. Kaya natapos na ba ang digmaan o may mas malaki pang nagsimula? Kakadeklara lang ni Trump na tayo raw ang nanalo sa digmaan. Tingnan mo ito. Panalo na tayo. Sinasabi ko sa inyo, panalo na tayo. Ayaw mong sabihing panalo ka agad, pero nanalo tayo. Nanalo tayo sa pustahan. Sa unang oras pa lang, tapos na. Ayaw naming umalis ng maaga. Diba? Natapos namin ang trabaho pagkatapos ng Midnight Hammer at umalis na kami. Akala namin yun na ang katapusan nila sa ilang panahon. Pero nagsimula ulit sila. Kaya dapat na natin itong tapusin. Ayaw nating bumalik bawat 2 taon. At narito, kasama ko online dahil nasa war mode pa rin tayo, ang tatlo kong kahangahangang co-host, sina Emily Schrader, aktivista ng karapatang pantao at mamamahayag. Shoshana Keeps Jasko, ang tagapagtatag ng Khotmat Nashim na nagtataas ng timig ng mga babaeng Orthodox. Dahil sa request ng marami, muli nating kasama si Daniel Ryan Spalding, komedyante, aktivista at marami pang iba. Maligayang pagbabalik. Alam mo, si Daniel Ryan ay laging game sa magandang laban, kaya tuwang-tuwa kaming kasama siya ulit dito sa Quad. At oo, meron tayong napakaingay na anunsyo mula kay Pangulong Trump na nanalo na raw tayo sa digmaan. Ngayon, nagpadalos-dalos ba siya? Dahil patuloy pa rin tayong naghahanap ng masisilungan, hindi na masyado sa Jerusalem ngayon. Kailangan kong maging tapat sa mga kaibigan ko sa Tel Aviv. Pero parang bumababa na ng kaunti ang tinde ng sitwasyon. Siguro, wishful thinking ko lang iyon. At gaya ng sinabi natin, sarado na ang kipot ng Hormuz. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari? Panalo na ba tayo sa digmaan kung hindi pa naman talaga? Nagpadalos-dalos ba si Trump, Emily? Para sa akin, kilala si Trump sa padalos-dalos at pabungga niyang mga pahayag, ang ganda ng salitang. Ginamit. Para ilarawan si Trump, naniniwala akong maayos ang takbo ng mga bagay, hindi lang pakiramdam, sinusuportahan din ng mga numero. Ibig ko sabihin, nung simula ng digmaan, nagpapaputok sila ng mga mahigit 70 missile kada araw. At ngayon, nagpapaputok na lang sila ng 1 o 2 kada salbo. Parang, alam mo, 5 na lang bawat araw. Kaya ibang-iba na ang sitwasyon na yon. Sabi nila napatumba na ang 70% ng mga missile launcher. Nakapinsala tayo ng malaki sa rehimen at mga pasilidad nila at patuloy pa natin itong ginagawa. Nasobrahan siya sa pahayag kung tapos na ang digmaan. Sa tingin ko, hindi pa malapit matapos at mahaba pa ang lalakbayin natin. Pero kahit tapos na ang Estados Unidos sa kanilang papel, sa tingin ko mahaba-haba pa ang tatahakin sa Iran bago tayo makarating sa mas matatad na kalagayan. Oo, tama na ang direksyon natin. Ibig ko sabihin, sang-ayon ako sa'yo. At sa tingin ko, kahit matapos na ang digmaang militar at hindi natin alam kung kailan mangyayari yon, sa palagay ko, gaya ng sinabi mo, Emily, mahaba-haba pa ang lalakbayin bago magkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. At baka isa na namang digmaan yon sa ibang paraan. Hindi naman kailangang pareho ang digmaan para magbago ang pamahalaan. Siguro panahon na para lumabas ang mga mamamayang Iranian at kunin ang kontrol sa bansa. Palagi tayong kinikritiko, nasaan na ang mga Iranian? Ang mga tao ay duwag habang nasa keyboard lang sa sofa. Bakit hindi lumalabas ang mga Iranian? Sabi ko, una, hindi pa sila tinatawag lumabas. Lagi silang kinakausap ni Reza Pahlavi sa Iran International at sinabihang manatili sa bahay hanggang sa abisuhan namin sila. Kaya tingin ko, hindi yun patas, pero sang-ayon ako sa'yo. 70% ng mga missile launcher, 80% ng mga anti-aircraft launcher, ibig kong sabihin, talaga, nakapinsala talaga tayo. Alam mo, lagi akong tinatanong nito dahil nakakaharap ako ng mapanirang media sa ilang bahagi ng araw. Bakit natin ito kailangan at bakit na yon? So Shana, anong sinasabi mo kapag may nagtanong sa'yo, bakit natin ito kailangan? Ganyan din ang ginagawa ng mga mapanirang social media na yon. May nakita akong nakakatawang post. Mga bes, nakita ko ang social media channel na Threads. Alam ko, hindi ito talaga bago. Ang tawag dito, tinatanggihan ko ito.
Binububuo ito ng mga taong nagsasabi ng mga nakakatawang bagay o ng mga taong nagsasabi ng mga kabaliwan. At ang babaeng ito, Sabi niya may natanggap kaming tawag mula sa Marines. Sa Amerika, walang sapilitang serbisyo militar. Tumawag ang Marines at ang sabi niya, hindi mamamatay ang anak ko para sa Israel. Sabay baba ng telepono. 17,000 likes ang nakuha ng post na ito. Kahit 300 lang ang followers niya. Baka kalahati sa kanila ay bots. Sa tingin ko, may dalawang klase ng tao, di ba? May mga tao na nakakaunawa na ang rehimeng Iranian ay isang aktibong banta laban sa Estados Unidos, pati na rin sa Israel. May mga taong hindi alam ang nangyayari sa labas ng kanilang mundo, tulad ng rehimeng Iranian na pumatay at patuloy na sumusubok na pumatay ng Amerikano. Pati na rin ang kilos nito sa Venezuela, kaya kinailangang pumunta roon si Trump. Sa tingin ko, kailangan ng malawakang edukasyon. Alam mo, sobra ang tutok ng mainstream media sa ginagawa ng pamilya ng isang domestic terrorist at dahilan ng ginawa niya sa isang sinagoga ng mga Hudyo. Imbes na talakayin kung ano ang nangyayari at bakit, na ang Estados Unidos ay nakikipaglaban para sa sarili. Malaki ang kakulangan sa edukasyon at impormasyon sa media. Nagtataka ako kung bakit yung pinakamalalakas magsalita hindi naman inuuna ang Amerika. Kasi kung totoo yun, ito sana ang pinag-uusapan nila. Oo, pero ang ibig ko sabihin, bahagi yan ng buong propaganda. Daniel, naglilibot ka sa Estados Unidos. Dumating ka dito sakto, sa oras para sa isa na namang giyera laban sa Iran. Nandito ka rin nung nakaraang taon para sa giyera laban sa Iran. Kaya pumunta ka dito taon-taon. Oo, tama. Pero subukan mong pumili ng mas tahimik na panahon siguro, Daniel. Pero Daniel, kinakaharap mo ang mga taong ito palagi, hindi ba? Sinasabi ng mga taong ito na hinila ng Israel ang Amerika sa digmaang ito. Bakit natin kailangan ng digmaang ito? Bakit ito kinakailangan? Paano mo ito nauunawaan? Paano mo ipapaintindi sa mga taong ito? Sa tingin ko, merong physical na digmaan, pero meron ding digmaan ng mga ideya, impormasyon, at soft influence. Ngayon na mas may oras na ako para masanay sa kulturang Amerikano, kasi halos buong adult life ko ay sa Europa ako nakatira. Kaya hindi ko alam ang kung ano talaga ang Amerika. Pero ngayon na parang nagkaroon ako ng oras para pag-isipan ng mga bagay, kitang-kita ko kung paano talaga ang media ay tungkol sa padlika ng hysteria at moral panic sa puso ng lipunan. Sa palagay ko, maraming news program ang gumagawa nito para makabenta ng mga produkto tulad ng antidepressants at fast food at iba pang bagay para sa madaling salita, lumika ng isang lipunan na hindi malusog para lang makabenta sila ng mga produkto. Kapag tinitingnan ko ngayon ang karamihan sa mga programang balita, mga mamamahayag na ito o mga political podcaster, puro hysteria at panic lang talaga. At parang wala naman silang sinasabi na tama ayon sa kasaysayan. Wala talaga silang sinasabi na tama sa mga facts. Lalo na ngayon na nakatira ako palipat-lipat sa US at Israel ng isang taon. Para sa akin, umabot na talaga sa punto na nakakatawa na lang talaga. Kaya sa tingin ko, malaking bahagi nito ay tungkol sa padlika ng matitinding pagkakahati-hati sa politika sa lipunang Amerikano para makuha ang kapangyarihan sa politika dahil ang politika ay tungkol sa pagkuha at pagpapanatili ng kapangyarihan. Kaya sa kaliwa, meron kang parang alyansa ng mga Islamista, komunista at mga queer. Pagkatapos, tingin ko sinusubukan nilang hatiin ng Republican Party at pag-awayan ng mga Kristiyano laban sa Israel. Para gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ni Vance at Rubio, para si Vance ay makapagsubok na talunin si Rubio sa Republican primary sa loob ng 2 taon. Iyon ang tingin kong layunin ng woke na kanan. Oo, sangayon ako sa iyo na isa yan sa mga resulta na gusto nila. Sa tingin ko, mas malalim at mas tuso pa ang tunay na layunin at iyon ay paghiwalayin ang Kristiyanong Amerika mula sa kanilang katapatan sa Israel at hatiin ang Republican Party. Kanina nabasa ko ang isang artikulo na nagsasabing parang sinusubukan ng mga Katoliko sakupin ang mga Protestante. Maraming paraan para tingnan ito. Ganun pa man, nakakabahala talaga ito. Siguro ang tanong ko, kasi tayong lahat ay nasa komunikasyon, di ba? Maaring hindi inihanda ng pamahalaan ng Amerika ang mga tao para dito o sapat na pinag-usapan ang pangangailangan nito. O baka abala ang lahat o masyadong nakatuon sa digmaan sa Gaza. Siguro hindi natin nagawa. Ayokong laging sisihin ang sarili natin, pero bahagi ng kritisismo ay walang nakakita nito bilang banta
o pangangailangan para sa digmaan dahil hindi naman ito. Hindi inihanda ng pamahalaang Amerikano ang mga tao sa digmaang ito. Sa palagay mo ba tama ang ganung puna, Emily? Oo naman. Ibig kong sabihin, sinasabi ko na yan simula pa lang. Kapag pinag-uusapan natin ang Hezbollah at lahat ng usaping advokasya na ito tungkol sa mga bansa, ibig kong sabihin, malaking bahagi ito at tuluyan ng tinalikuran ng kanluran ang kanilang responsibilidad dito. Walang nagtutulak ng mga pagpapahalagang kanluranin at liberalismo. Walang nagtuturo sa susunod na henerasyon kung bakit mas mainam iyon. Ibig kong sabihin, mga bagay na para sa akin ay pinakapayak na mga konsepto tulad ng kalayaan sa pananalita at kalayaan sa relihiyon at ang pamamayani ng batas. Ang mga bagay na ito ay inaatake at inaatake sila ng mga taong ang tunay na layunin ay maghati-hati gaya ng ipinaliwalag ni Daniel, pero pati na rin buwagin ang sibilisasyong kanluranin gaya ng tahasang sinabi ni Mahmoud Khalil na ang layunin talaga nila ay sirain ang sibilisasyong kanluranin. Kasama ang lahat ng mabuti nito at ipinaglalaban natin ito para sa atin. At ang White House sa tingin ko ay napakahusay ng ginawa nila sa digmaang ito pagdating sa mga totoong nangyayari sa aktwal na sitwasyon. Pero tulad ng Israel, may kakulangan sa estratehikong pagpaplano, lalo na sa pangmatagalan pagdating sa pagtatanggol sa sarili bilang kanluran. Kasing halaga ng internasyonal na komunidad sa Estados Unidos ang publiko ng Amerika. Ni hindi pa nga nila nilalabanan o pinagsisikapan ang digmaang iyon. Ngayon, medyo kumikilos na sila pero hindi pa rin nila naipapaliwanag ng maayos kung gaano kapanganib ang rehimeng ito na isang estratehikong pagkakamali. Ibig kong sabihin, lubos akong sumasang-ayon. Ibig kong sabihin, ang mga panganib ng Islamismo, tulad ng mga panganib ng Nazismo, ay hindi talaga nailahad, kahit na may mga palatandaan na kahit saan. Kung pagsasamahin mo ang mga palatandaan, makikita mo lang sila sa paligid, pero walang malinaw na nag-uugnay sa kanila sa mas malawak na paraan. At syempre, masasabi mong kasabot ang kaliwa dahil sa nakakalokong woke nilang ideolohiya, habang ang kanan ay puro anti-Semite. Makikita mo ito sa maraming paraan. Tama ka, hindi pa rin naipapaliwanag ng maayos sa mga Amerikano ang sitwasyon. Silipin natin kung ano iniisip ng mga tao sa gitnang silangan tungkol sa digmaang ito dahil walang nagtatanong sa kanila. Panuurin mo ito. Ang Iran ang pinakamalaking banta sa gitnang silangan sa lahat ng bansang Arabo, lalo na sa layunin ng mga Palestino. Ang Iran ay kasamaan sa buong Sansinukob. Ako ang pinuno ng gitnang silangan. Lahat ng meron tayo ay mula sa Iran. Lahat ng pagkawasan at pagkamartir ay mula sa Iran. Ako ang pinuno ng silangan, ang tagapamahala ng gitnang silangan. Ako ang pinuno ng gitnang silangan. Ako ang pinuno at tagapamahala ng gitnang silangan. Ako ang silangan. Ako ang pinuno ng gitnang silangan. Ako ang tagapamahala ng gitnang silangan. Ako ang pinuno ng silangan. Ako ang pinuno ng gitna. Kumusta ka? Abdullah! Kumusta ka, Abdullah? Ako ang silangan, pinuno ng gitnang silangan. Binabati ko ang mga Iranian, binabati ko ang mga Iranian. Isang mainit na pagtanggap sa Amerika-Israel. Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos. Diyos. بزن ترام پدرشونو در بیار دمت گرم بیبی جاوید شاه. Akala ko, Daniel, natatalakayan mo ang mga campus ng kolehiyo at kalsada sa mga kabisera ng kanluran dahil doon mo makikita ang mapallinlang na mga pahayag na nasabi na at oo, hindi naging maganda ang trabaho ng gobyerno ng Estados Unidos sa paglaban sa pera at sa pagsisikap. At ang tuluyang pag-takeover ng mga departamente at buong degree programs sa iba't ibang universidad sa Estados Unidos ng Amerika. Ang mga Amerikano ay hindi nakakaintindi maliban sa hayagang banta dahil hindi pa tayo nagkaroon ng digmaan sa lupa nila mula pa noong digmaang sibil. Alam mo, isa pa yan sa mga nakalimutan ng tao kung ano ang itsura ng digmaan. Kaya ngayon, kahit anong digmaan, tingin ng lahat ay hindi na lehitimo. Kaya kahit digmaan para sa kaligtasan o proteksyon ng mamamayan, digmaan pa rin. Lagi kong sinasabi, 2 beses nang sinubukang patayin si Trump ng rehimeng Islamiko. Hindi lang 1 beses, kundi 2 beses. Pwede sana nilang napatay siya. Pwede sana nilang napatay ang isang dating presidente at isang magiging presidente. At pagkatapos nun, ano na ang mangyayari? At iniisip pa nila na
Tama yun. Kailangan pa nila ng panibagong 9/11 para maisip na tama iyon. Ang mundo ay narito para pigilan ang susunod na 9/11. At parang nyo dito naiintindihan ng mga tao. Pero sige, ang dami talagang nangyayari ngayon. Paborito ko talagang mag-scroll ng reels bago matulog sa gabi. Parang naging bisyo ko na ito. At nakikita ko lahat ng mga pinakatangang conspiracy theories na kumalat nitong mga nakaraang araw. Gusto kong tanungin kayo, bawat isa sa inyo, sabihin nyo sa akin ang paborito nyong conspiracy theory na nakita nyo nitong nakaraang linggo. Kasi, sa totoo lang, ang dami talaga. Emily. Di ko sure, baka yung kay Netanyahu ang pipiliin ko. They fake. Yung pekeng asasinasyon ng Islamic Republic, gumagawa talaga ng mga kakaibang pahayag. Nakakagulat. Halos araw-araw may binabagsak silang eroplano o hinuhuling piloto. Pero isa sa mga pinaka-viral nitong mga nakaraang araw ay yung balitang napatay si Netanyahu. At ito ay dahil sa kanyang video, makikita mo sa isang frame na 6 ang kanyang mga daliri. Sa tingin ko, may gumawa ng video mula sa kanyang video, mula sa aktual na broadcast. Pero nakakatawa lang talaga na kumakalat na ito at naniniwala ang mga tao na ito ay totoo. Nakakatakot kasi napapaisip tayo sa lahat ng paraan ng pag-unawa. Mas nakakalito ang digmaan sa AI kaysa sa mga nauna nating nakita. Pero yung conspiracy na yon, maganda talaga. Oo, sobrang ganon na kinailangan pa niyang magkape kahapon sa staff na hindi naman kalayuan dito para lang patunayan na buhay at maayos siya. Daniel, ano ang nakatawag ng pansin mo sa Tel Aviv? Paano naman yung mga senaryong sinasabing wasak at pinatag na ang Tel Aviv tulad ng Gaza? Ayos lang kami dito sa Tel Aviv. Paborito ko talaga ang babaeng may kulay lilang buhok. Gumawa ako ng web series na Purple-Haired Girl nung simula ng digmaan tungkol sa subversion at nainis talaga ang mga woke na aktivista sa New York noon dahil kasagsagan ng lahat. Ngayon, pag binalikan mo, hindi na siya mukhang ganoon karadikal. Pero ang paborito ko talaga ay yung totoong babaeng may lilang buhok na talagang nalungkot nung namatay si Ayatollah dahil siya ang papa ng mga Muslim. Ito ay isang pandaigdigang pagpatay ng lahi ng mga Muslim. Mayroon ding queer influencer. Nung binaril ang sinagoga sa Michigan, sinisi niya ang Israel doon dahil ang bumaril Pinatay ng Israel ang mga kapatid niya. na ang mga kapatid niya ay mga operatiba ng Hezbollah. Kaya nakakatawa talagang makita ang mga queer na tao na parang malinaw na nakahanay sa kakaibang political na posisyon kasama ang mga Islamist. Parang hindi mo maisip kung ipipitch mo yan bilang pelikula, parang sasabihin ng isang director sa Hollywood, sobrang katawa-tawa niyan, walang maniniwala dyan. 10 taon nang nakalipas, walang aakalang ngayon ay nakahanay na ang queer na tao sa politika kasama ang mga Islamist. At kahit ipakita mo pa sa kanila ang mga video ng mga bakla na binibitay gamit ang crane, itatanggi pa rin nila o sasabihin nilang, ayos lang, sulit pa rin ang ginagawa nila para labanan ng imperialismong Amerikano. Ibig kong sabihin, ang buong bagay na ito, gaya ng sinasabi ng kaibigan nating si Gadsar, ay lubos na mapanirang uri ng empatya. Sobrang katawa-tawa nila. Shoshana, ano ang pinakamalalang conspiracy theory na nakita mo nitong linggo? Pinag-iisipan ko yung conspiracy theory niya, pero si Candace ay nakakatawa talaga. Pero itong Warden o kahapon nung nabasa ko to, sobrang nakakatawa kasi si Tucker Carlson ay parang sinita ng CIA. Dahil nakikipag-usap siya sa mga Iranian, tapos nasa opisina pa siya ni Trump. Kita na parang binabantayan siya ni Trump, na parang hawak kita. Si Tucker naman, akala niya kabilang siya, pero alam ng lahat na siya'y pinagtatawanan lang. Kaya nag-grant si Tucker na kapag nalaman mong binabasa ng CIA ang texts mo para pagbintangan ka sa krimen, minamanmanan din nila ang mga Iranian, pati yung mga Iranian na kausap mo. Sige, niretweet ni Candace at sabi niya, kung pupuntiryahin si Tucker, lalaban tayo sa madaling araw. Tama siya kahit saan pa niya gustuhin. Sasakay tayo sa aso. Sumasakay tayo sa pinto. Hindi ko alam kung sino tingin ng mga taong ito sila o anong pelikula akala nila kasali sila. Nakakatawa talaga siya para sa akin na yun umaga. Sabi ko, Oo, pwede siyang sumabay lang.
Pwede na siyang umalis doon. At yung isa pa na hindi ko maintindihan kung bakit nandito pa rin sa bansa ay si Mahmoud Karil. Bakit hindi pa siya pinaalis? Natalo na siya sa kaso niya. Nag-aapela pa ba siya ulit? Pwede na silang umalis ng sabay-sabay sa madaling araw. Lahat sila pwedeng umalis. Lahat sila nakakalason. Sa tingin ko, yung mga nakikita ko ay yung mga pinapatakbo ng IDF. Nasira na daw ang Iron Dome. Narinig mo ba yon? Na hindi natin kayang sanggahin, hindi natin kayang pigilan. Wala na raw tayong interceptor, yun pa ang isa. Tapos di na rin sila makakapagpakawala ng maraming rocket tulad dati. Pero bahala na. Hindi mo mapipigilan ang mga tanga at nalilinlang. Pero ang totoong nangyayari sa mundo ngayon, kahit akala natin ay narating na natin ang pinakamasama ay ang pagtaas muli ng mga anti-Semitic na pag-atake tulad ng sa Michigan. Ibig kong sabihin, kung naging matagumpay ang lalaking iyon, napatay na sana niya ang 140, 150 maliliit na bata. Alam mo yon? At sa halip, may mga taong nire-retweet pa ang mga dahilan kung bakit okay lang na tinarget niya ang isang sinagoga. May isa pang pag-atake sa Amsterdam sa isang paaralang Hudyo. Habang nakaupo tayo dito, iniisip ko na maraming Hudyo ang akala hindi nalalala pero lumalala pa. Paano kaya ito magtatapos? Hindi lang yun, pati sa Antwerp, maraming mga reliyosong Hudyo ang inatake. May mga video kasi nangyayari ito sa tanghaling tapat sa kalsada at nahuhuli ito ng mga street camera. At parang naging normal na lang. Parang nakikita mo na lang, tapos parang, Isa na naman, isa na naman. Nangyayari rin ito sa California. California wala silang ginawa, pati ang California. Para sa akin, ang tanging magandang pakiramdam dito ay parang kami at ang mga Iranian ay isang kupunan. Pakiramdam ko, mas protektado na ako online na yon. Tama ba? Ang saya makita yon. Emily, matagal ka ng tagapagsulong para sa mga tao ng Iran. Ano ang sinasabi nila sa'yo kapag nakikita nila ang pagtutol sa Amerika at iba pang kanluraning bansa tungkol sa pagsisikap ng Amerika at Israel na palayain ang mga inosenteng tao ng Iran? Nagulat ba sila o sanay na sila ngayon? May nakakaintrigang pangyayari ngayon dahil hindi gaanong nakakakuha ng impormasyon ang mga Iranian sa Iran dahil patay ang internet. Hindi sila nakakakuha ng tamang impormasyon, kundi galing lang sa Islamic Republic State media at ilang balita mula sa mga taong paminsan-minsan lang may internet. Sinasabi sa kanila na natatalo ang Amerika at nananalo ang Islamic Republic, na sa tingin ko ay hindi rin pinaniniwalaan ng mga Iranian. Pero walang dumarating na lakas ng loob o pag-asa sa kanila. Parang wala sila dito. Sana naririnig nila agad ang sinasabi ni Trump para mabigyan ng lakas ng loob ang mga Iranian. Kadalasan, hindi talaga umaabot sa kanila ang ganitong impormasyon. Pero pagdating sa mga Iranian na nasa diaspora, masasabi kong nagulat sila. Mas nagulat pa nga sila kaysa sa akin pagdating sa kung paano tumugon ng media at ang mainstream sa mga nangyayari. Masasabi kong hindi ako ganun nagulat dahil nakita ko kung paano mga tao pagkatapos ng October 7. Tama. Tama, pero ang mga Iranian, alam mo, iisipin mo bilang isang tao, iisipin mo na pagkatapos ng isang rehimen na G-massacre ng 40,000 tao, na dapat ay tanggapin ng karamihan na masama yon at ang taong gumawa noon ay masama at dapat managot sa kahit anong paraan. At sa halip, makikita mo itong parang pagbaluktot ng katwiran na ginagawa ng mga tao para lang hindi ito kondenahin dahil baka illegal ito. Para sa iba, dahil kay Trump. Para sa iba naman, dahil sila ay Islamists. Para sa iba, dulot ito ng pagkasira ng pag-iisip nila mula sa baliw na kaliwang ideolohiya at komunismo. Maraming iba't ibang dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao. Pero parang sa lahat ng aspeto, ito ay kabaliwan. Para lang bigyang katwiran at pumabor sa isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa moralidad, kahit ano pang paniniwalang pampulitika. Parang hindi na dapat pinagtatalunan. Gayunpaman, nakikita mong tinutulak ng mga tao ang hangganan ng katanggap-tanggap sa sibilisadong talakayan.
Ang katotohanang narinig natin ng mga tao na nagsasalita sa TV, sa mga pangunahing network, alam mo yon, na parang, ay, kaya tinorget ang sinagoga na yon dahil tinawag itong Temple Israel. Hindi ko masabing ito ay templo ng Israel, pero kaalyado ito ng Israel. Sasabihin ko yan. Isang templo ng mga Hudyo. Ang sinagoga ng mga Hudyo ay hindi templo ng Israel. Tinatawag itong Real Israel Temple. Mga Hudyo sila, mga tao ng Israel. Paano ka titigil? At ang Israel ay nasa pangalan at sinusuportahan nila ang Estado ng Israel. Una, hindi yun totoo. Pangalawa, sino bang may pakialam? Kahit puno ng sundalo ng IDF ang sinagoga at pag-aari ito ng gobyerno ng Israel, wala ka pa rin karapatang magmaneho ng sasakyang may pampasabog papasok doon. Parang, bakit kailangan pa nating ipaliwanag ito sa 2026? Para sa akin, nakakakilabot at nakakagalit ito. Sa mga nasa diaspora, sa tingin ko mas nabibigla sila dahil nakikita mo ang ganitong polarisasyon sa antas na hindi pa natin nakikita. Maging ang moral na pagkakahati ay kitang-kita ngayon. Kalokohan talaga. Daniel, ano sana ang sasabihin mo? Hindi, sangayon ako sa lahat ng sinasabi mo. Sa tingin ko, sa pinakaugat, hindi talaga naiintindihan ng mga tao ang Islamismo, una sa lahat. Sa tingin ko, kung lumaki ka sa isang ligtas na lipunang kanluranin, lalo na kung hindi mo naranasan ang digmaan at karahasan, mahirap para sa mga tao na maintindihan ang kasamaan. Hindi nila ito makilala dahil di nila alam itsura nito. Sa tingin ko, bumaba na talaga ang moralidad ng kultura. Kaya hindi na alam ng mga tao ang tama at mali. Pero sa pinaka-fundamental na antas, ang mga taong na-radicalize ng Islam at mga jihadist ay hindi kinikilala ang soberanya at mga bansa. Hindi nila iniisip ang lipunan sa paraan na iniisip natin na may bansang tinatawag na Pransya, may bansang tinatawag na Inglaterra, may bansang tinatawag na Estados Unidos, at may bansang tinatawag na Israel. Nakikita nila ang mundo sa pananaw ng isang jihadist na mayroong Dar al-Islam, ang mundo ng mga Islamist, at ang mundo ay isang malaking Islamic Caliphate. At naroon ang kanilang mundo ng mga Islamists. At pagkatapos ay mayroong Dar al-Harb na siyang mundo ng mga hindi naniniwala. At tinatawag nila iyon na lupain ng digmaan na nais nilang sakupin. Sa pinakaugat, hindi nila nakikita ang mga bagay sa parehong paraan na nakikita natin. At kaya kung hindi alam ng mga tao iyon, at wala silang ganong impormasyon, habang nasasaksihan nila ang terorismo sa kanilang lipunan, maghahanap sila ng paraan para bigyang katwiran ito sa kanilang isipan. Dahil wala silang pangunahing pag-unawa kung bakit ito nangyayari at ano ang nagtutulak sa mga taong ito. Kasama rin ang kawalan ng paninindigan sa sariling mga halaga. Sa palagay ko, kapag wala kang ipinaglalaban, gaya ng sabi mo noon, Sosyana, madali kang malinlang. Katy Perry. Habang nakikinig ako kay Daniel, naisip ko yung tungkol sa tinatawag nilang manosphere o kung ano man yun, na parang ang daming nagsasabi na ang kanluran ay unti-unting bumabagsak mula sa loob. Mga digmaan sa kasarian, pagkakakilanlan sa kasarian, pagkakakilanlan sa lahi, parang hindi nila kayang lumabas sa sarili nilang mundo para maintindihan yon. Habang nagtatalo sila tungkol sa maliliit na bagay at nag-aaway-aaway sa loob, tungkol man ito sa kasarian, kulay o lahi, unti-unti silang nasisira at mawawalan sila ng kinabukasan. At talagang nakakalungkot, nakakabahala at nakakatakot ito. Nakakabahala talaga. At hindi ko alam kung paano tayo makakaalis dito. Sana nga makakaalis na tayo dito sa lalong madaling panahon kapag napuksan na natin ang ulo ng ahas na siyang pangunahing nag-e-export ng terorismo at ideolohiya ng terorista. At kung pag-uusapan ang ulo ng ahas, lilipat naman tayo sa ating mga paboritong walang hiya ngayong linggo. Linggo-linggo, dumarami pa ang ating pagsubok. At alam mo, minsan pakiramdam ko nakakainip na kasi paulit-ulit na lang ang mga walang hiya na lumalabas. Ano pa nga ba? Kailangan mo pa rin silang ilantad kasi linggo-linggo may mas malalang ginagawa sila. Kaya Shoshana, simulan natin sa'yo. Sino ang walang hiya mo ngayong linggo? Ang walang hiya ko ay ang alkalde ng Dearborn, Michigan, kung saan nagmula ang teroristang bumangga sa sinagoga sa Michigan. Dahil ito ang pahayag na inilabas ng taong ito.
Kanina lang, nalaman natin ang individual na responsabale sa insidenteng naganap. Napaka-passive ng wika dito mga kaibigan, okay? Sa Temple Israel Synagogue sa West Bloomfield ay residente ng Dearborn Heights. Namatay siya sa pinangyarihan. Nung unang bahagi ng buwang ito, nawalan siya ng ilang miyembro ng kanyang sariling pamilya, kabilang ang kanyang pamangkin na babae at lalaki, sa isang pag-atake ng teknolohiyang Israeli sa kanilang bahay sa Lebanon. Karapatan ng lahat ang mapayapang pagsamba at dapat kondenahin ang anumang pag-atake sa lugar o mga tao sa loob nito. Dumarating ang trahedyang ito sa panahong kinakaharap ng mga komunidad sa buong mundo ang tumitinding galit at walang saysay na kalahasan, saan man ito mangyari, maging sa West Bloomfield o saan mang panig ng mundo, ang pananakit sa mga inosenteng tao ay isang bagay na dapat nating labanan ng buong tapang. Bla bla bla, bla bla bla. Banal na mga huling araw ng Ramadan. Tayo ay mulat at mapagmatyag. Ipagpatuloy ang pag-aalaga sa isa't isa. Ako ay nadidire, nangingilabot, at sa totoo lang, hindi na ako nagulat. Hindi. Imbes na sabihing kakilakilabot ito at nakikiisa ako sa komunidad ng mga Hudyo, sa tingin ko, hindi niya nabanggit ang Hudyo kahit minsan. Nagbibigay siya ng mga palusot. Sinasabi niya kung bakit nagkaroon ng insidente ang lalaking ito at namatay siya. Pasensya na. Ano? Ipares siya sa babae sa balita, alam natin may clip na nagsasabing ito ay isang Israeli na sinagoga, Chuck. Hindi, bruha. Ito ay isang sinagoga ng mga Hudyo na may mga bata sa loob. 140 bata na nagbabasa noon. At ito, isang kamanghamanghang ina na nandoon at isa rin siyang guro at nag-post siya sa Instagram. Binabasa ko ang kwento niya matapos siyang lumabas ng gusali kung nasaan ang anak niya. Kasama niya nagbabasa ang mga bata. Bumangga ang truck sa sinagoga at siya ang unang nagpaputok ng baril. Yung lalaki na sangkot sa insidente, siya ang unang nagpaputok at napabagsak niya ang gwardiya. Pilit niyang sinusubukang bumalik sa gusali para kunin ang anak niya. Habang binabasa mo ito, alam mong ayos siya pero kabado ka pa rin. At itong lalaking ito, may lakas ng loob, may kapal ng mukha na palabasin na parang may nangyari dahil sa ibang nangyari. Oh, gawa rin ng parehong mga tao. Yung sikat na linya ni Ilan Omar. Ano pa ba ang aasahan mo? Parang alam mo na kung ano yon. Parang yung palusot na siya ang may kasalanan, kaya siya ginahasa. Roy, nakamaikling palda siya. Ito ang katumbas nito. Ay, wow, aba. Nasa watchlist siya. Yan ang gusto ko sabihin. Nasa watchlist niyo pala siya, itong lalaking to. Diyos ko naman, milagro na lang na walang nangyari. Tiyak na tiyak. Pero oo, siguradong gago siya, ang mayor na yan. At anong gagawin mo? Totoong estratehiya ng mga Islamistang grupo ang pumunta at sakupin ang iba't ibang lungsod at estado. At hindi naman sila masyadong nabibigo. Daniel, sino ang masamang tao mo ngayong linggo? Ang masamang tao ko ngayong linggo ay si Walter Masterson, na isang komedyante at aktivista o influencer sa lungsod ng New York. Si Walter ang ginoong nasa sentro ng insidente ng terorismo sa labas ng tirahan ng alkalde. Pumunta sa mapayapang protesta ang Kristiyanong nasyonalista na si Zoran Mamdani. Pumunta si Walter para kontrahin ang protesta ng Kristiyanong nasyonalista at muling pagtibayin ang pangako ng New York bilang sanctuary city kung saan pwedeng pumasok ang illegal na imigrante nang walang beripikasyon o hadlang. At sa sandaling ito, habang ipinagtatanggol ni Walter ang illegal na migrasyon, isang teroristang na-inspire ng ISIS ang naghagis ng bomba sa ibabaw ng kanyang ulo. Ngayon, hindi ko naman karaniwang ikinatutuwa ang sinuman na malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan, pero gusto ko lang ipunto si Walter ilang sandali matapos ang Oktubre 7. Si Walter ay parang isa sa mga siraulong komunista na iniisip na ang Amerika ay isang masamang imperyo at ang Israel ay isang Zionistang entidad na kailangang mawala at na ang lahat ng ito ay tungkol sa imperialismong kanluranin. Kaya si Walter simula pa lang pagkatapos ng Oktubre 7 ay dumadalo na sa mga pro-Israel na event kung saan nagpapakita ng suporta sa mga bihag. Naka-costume siya ng stormtrooper. Sumisigaw siya, walang ginawang mali ang imperyo. Kaya isipin mo ang mga taong ito. Na ang mga miyembro ng pamilya ay pinatay noong Oktubre 7 at posibleng dinukot.
Alam mo, ang pamilya nila ay napilitang sumali sa digmaan, gaya ng mga miyembro ng IDF na kailangang lumaban sa digmaang ayaw nila. Habang sila ay nagtitipon-tipon bilang pagkakaisa laban sa mga pro-terorista at jihadistang protesta, si Walter ay pumunta roon na sumisigaw habang nakakostyum ng stormtrooper. Kaya sa isip ko, isa siyang walang hiya. At nararapat lang na mapunta siya sa ganoong sitwasyon. Habang buhay niyang kinakatawan ang katangahan ng mga komunista na sumusuporta sa mga Islamista. At Daniel, nung nangyari ito, ano ang naging reaksyon niya? May sinabi ba siya o pinagtanggol ba niya ang mga teroristang ISIS? O, iniisip niya na tanga yung taong yon sa ginawa niya. Pero hindi siya magiging panatiko. Doon siya natuto, sige, hindi mo mapipigilan ang katangahan. Siyempre hindi. Kung naputol ang kamay niya, siguro may natutunan tayo. Pero ano pa magagawa? Emily, sino gado mo ngayon linggo? Ang dami ngayong linggo, ang daming nangyari. Pero sa huli, pipiliin ko si Megyn Kelly. Talagang kakaiba ang pagbagsak niya, nakakagulat talaga panoorin. Nakakahiya talaga para sa kanya ang pagbagsak niya na nakikita online. Talaga? Alam mo yon, minumura niya si Mark Levin. At parang talagang wala siya sa sarili. Pero ang talagang dahilan kung bakit siya ang pinakawalang hiya ko ngayong linggo ay mukhang nitong mga nakaraan, aktibo niyang pinupuri ang mga taong hayagang sumusuporta sa terorismo. At nagbibigay rin siya ng boses, nagbibigay ng plataforma sa ganito mga kakaibang conspiracy theory. At ang pagpapahiwatig na sa kung anong paraan ay maiintindihan ang teroristang pag-atake sa Michigan dahil ang mga terorista ay may pamilyang napatay sa Lebanon. Ito ang mga kwentong inuulit niya ngayon. Wala rin siyang komento sa ibang batang napatay. Tulad ng mga nasa Iran kamakailan dahil sa protesta o mga batang nadadamay sa putukan sa Israel, milyon-milyon sa kanila dahil sa ballistic missiles o rocket ng Hezbollah. Hindi, wala siyang pakialam dun si Megyn dahil ang gusto lang niyang gawin ay i-retweet, alam mo, si Ryan Grim mula sa Dropsite News, ang Hamas Propaganda Network, isa pa. Pinondohan ni Soros, syempre. Nire-repost niya ang content ng mga taong ganito. Kaninang umaga, nakita kong nire-repost niya si Mehdi Hasan. Parang talagang bumagsak ka na. Ang interesante rito, lahat ng ito ay based sa mga inilalabas niya sa publiko. Lahat ito ay nanggagaling sa ego. Parang ayaw niya na pinupuna siya ng mga tao dahil sa mga sinabi niya na hindi ko na maalala kung tungkol ba ito sa Israel o sa mga Hudyo at ang hindi niya pagkondena sa anti-Semitism ni Candice. At imbes na aminin na, nga, baka medyo nagkamali ako doon, itatama ko. Tinitingnan niya ang sitwasyon at sinasabi, mas lalo kong ipagpipilitan ang aking paninindigan. At ito ay parang talagang immature at nakakahiya na makita ang isang tao, lalo na sa edad at katayuan niya, na umaasta ng ganito. Nakakatawa talaga, nakakatawa. At nahihiya ako para sa pamilya niya dahil sa paraan ng pagtatangkang iugnay ang sarili niya kina Tucker Carlson at Candace Owens. At inilalagay ang sarili niya sa kampo ng mga pasista na galit sa mga Hudyo. Nakakaawa talaga. Ang huli kong nakita na post niya ay tungkol kay Carrie Jean, yung walang kwentang babae na tinanggal sa Religious Rights Commission sa White House dahil sa pagwawala niya tungkol sa mga Palestino kahit wala namang kinalaman doon. Kaya nagpapalitan sila ng post, grabe, sobra kang inuusig bilang Katoliko. Nakakabaliw talaga. Nakakabaliw talaga ang ginagawa niya at nakakalungkot dahil dati ay makatuwiran siyang boses. Matagal nang tapos ang panahong yon. Ganyan talaga si Megyn Kelly, walang hiya. Talagang walang hiya siya. Alam mo, Emily, hindi naman nagumpisa lahat ng ito dahil sa Israel. Nagsimula ito dahil ayaw niyang kondenahin si Candice dahil sa sinabi niya na si Erica Kirk ang pumatay sa asawa niya. At nang sinita siya ni Ben Shapiro dahil hindi siya kumondena, doon nagsimula ang lahat. Hindi ito nagsimula dahil sa Israel, kahit na parang ganoon ang pinapalabas niya at ng mga conspiracy theory. Nagsimula ito tungkol kay Erica Cook. Pagkatapos siyang sitahin ni Ben Shapiro, naging matinding anti-Semite siya. Yan ang punto mo, ego lang talaga ang dahilan. Bigla na lang niyang pinupuri ang mga matagal na niyang kinakalaban dahil sa ideolohiya.
Nakakatawa talaga at marami ring bumatiko sa kanya tungkol dito. Si Brooke Goldstein ay isa sa kanila at naging host ng palabas dati. Sinita niya si Meghan tungkol dito at sagot ni Meghan, hindi na raw iyon umuubra sa kanya ngayon. Ano na ang hindi gumagana sa iyo ngayon? Na ginagawa ng mga Hudyo, ibig kong sabihin, grabe siya, sobrang sama. Sa huli, nilalamon nito, nilalamon ng antisemitismo ng mga antisemitiko dahil yon na lang ang nakikita nila. Dahil dito, nagiging taong di na kayang harapin ang salamin o managot sa sarili. At kapag kumalat ito sa isang lipunan at hindi na natututo ang lipunan mula sa mga pagkakamali nito at hindi na nakakaisip ng malikaing solusyon at puro paninisina lang sa iba, iyon ang sumisira sa lipunan. Hindi niya naiintindihan na isa na siyang piyesa sa gulong na yon. Nakakalungkot. Tama ka. Nakakalungkot talaga makita. Pero alam mo, siya mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan habang nagsasalita tungkol sa iba na naghuhukay din ng sarili nilang libingan at baka nahukay na nga ito. Ang akin walang hiya ng linggo. Alam kong nagawa na natin ito dati, paulit-ulit pa. Lahat tayo, nagawa na rin ito noon. Hindi ako sure kung nagawa ko na yon dati, siguro. Pero ngayong linggo, gusto kong gawing walang hiya si Tucker Carlson dahil gusto ko ng walang hiya na may masayang ending. Kahit wala pa tayong masayang ending, baka makuha natin ito agad. So sana nabanggit mo na ito, pero gusto ko lang pag-usapan pa. Kaya lumabas si Tucker Carlson sa kanyang palabas na yung linggo at sinabi na sinusubaybayan na raw ng CIA ang kanyang mga mensahe. At nagpapadala sila ng file sa DOJ, sa Department of Justice, para sampahan siya ng kaso tungkol sa posibleng dayuhang impluwensya, paglabag sa mga batas tungkol sa dayuhang impluwensya. Sa totoo lang, walang mas hihigit pa sa sariling pagkatalo. Alam naman natin na matagal nang ipinagtatanggol ni Tucker Carlson ang Qatar. At ngayon, lumalabas na pati ang Islamic Republic of Iran. Kaya nung inimbitahan siya sa White House, lahat tayo ay galit na galit at nagningit-ngit. Bakit may nagpapakilala pa sa kanya bilang lehitimo? Lumalabas na isa pala ito sa pinakamatalinong galaw ni Trump. Pinapasok niya ito sa White House. Malamang alam na niya noon na nakikipag-usap siya sa mga tao mula sa Islamic Republic. Sinabi niya lahat ng ito tungkol sa hindi siya aatake. Naipasa rin yon pabalik. At si Tucker Carlson ay maaring naging bahagyang responsabale sa pagkamatay ng Ayatollah sa unang 5 minuto ng digmaang ito. Kaya hindi ka na makakahanap ng mas magandang irony kaysa dito. At kaya, taos-puso kong inaasahan na ang taong ito na lumilika ng napakaraming galit, napakaraming pagkakabaha-bahagi, napakaraming kasinungalingan na nagpapalaganap at bumabalik sa pinakakakilakilabot na anti-Semitikong paninirang puri mula sa daan-daang taon ng Europeanong anti-Semitikong paninirang puri. Tinatangkang ipasok ito sa mainstream ng Amerika kahit di naman ito konektado. Ang taong iyon ay maaring mapunta na ngayon, sana Diyos ko, sa kulungan. Gusto ko siyang pag-usapan ngayon kasi baka may magandang balita tayong matatanggap. At ang talagang magiging interesante ay kung mangyayari ito, kung siya nga ay makasuhan o maaresto. Ano kayang mangyayari kina Meghan Kelly? Ano kayang mangyayari kay Candace Owens? Oo, sasabay sila sa Agos. Sana sumabay sila hanggang Venezuela. Tingnan natin kung saan sila dadalhin. Sige, at ngayon, linisin natin ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng magagandang vibes, mabubuting tao na gumagawa ng matatapang na bagay. Nililinis natin ang sarili natin sa pamamagitan ng mga bayani. So Shana, sino bayani mo ngayong linggo? Ang bayani ko ay konektado sa kontrabida, pero siya ang tunay na bayani ng kwento. Si Danny Phillips, ang security guard ng sinagoga sa Michigan, na talagang nawalan ng malay matapos mabangga ng kotse na minamaneho ng terorista. Pero mas kamangha-mangha kapag nabasa mo ito. Nagpatupad siya ng napakahusay na mga sistema ng seguridad at mga drill, kaya hindi lang sila handa para dito, kundi alam din nila kung anong dapat gawin. Napigilan niya ang pagkawala ng buhay sa templo dahil sa kanyang presensya at sa mga isinagawang drill. Hanggang sa punto na ang mga batang dinala sa aktwal na sitwasyon ang terror scenario. Ang ilan sa kanila ay lumabas na ayos lang at hindi man lang nag-alala dahil inakala nila na isa lang itong panibagong drill. Wow, ang galing naman nun. Ganito ang itsura ng tunay na seguridad. Nakakalungkot na yon.
Nakakalungkot talagang isipin na ang mga sinagoga sa Amerika ay nangangailangan ng mga gwardiya, mga security system, drone, pagsasanay at mga bakod. Kapag tama ang ginawa mo, nakakaligtas ka ng buhay. Kaya nagpapagaling sa ospital si Danny Phillips. Isa kang bayani. Nawai maranasan mo at ng iyong pamilya ang kaligayahan at kalusugan. Lubos ang pasasalamat ko sa iyong pagliligtas sa mga batang ito at sa lahat ng guro sa sinagoga. Basahin mo ito para makita kung gaano siya kahanga-hanga. Napakagaling ng ginawa niya para gawing ligtas ang lugar na ito. Masaya akong may gumagawa nito ng tama at nakapagliligtas ng buhay. Wow, ang ganda niyan, Shoshana. Salamat. Hindi ko pa nababasa tungkol sa kanya, kaya kahanga-hanga talaga yon. Tama ka. Nakakalungkot na may security protocol tayo, pero nakakaligtas ito ng buhay. Salamat. Daniel, sino ang bayani mo na yung linggo? Ang bayani ko ngayong linggo ay si Javier Amelier, ang presidente ng Argentina. Nagbibigay siya ng talumpati at may ilang makakaliwa sa gobyerno. May mga tao sa gobyerno na nambasto sa kanya at sinabing ibinibenta niya ang bansa sa Amerika. Pero sumagot siya at sinabi, kayo, ibinenta niyo kami sa Venezuela at Iran at binomba nila kami. Paano niyo nagawa kayong mamamatay tao at magnanakaw at magpalakpakan pa lahat ng tao para sa kanya? Hindi siyempre kayo na ibinenta ang sarili nyo sa Venezuela at sa mga terorista ang magsasabing binigyan nyo kami ng 2 bomba. Sige nga, si Corrupta, natiwali, pumirma ng memorandum at dumating para ipaliwanag ang nangyari kay Nisman. Mga mamamatay tao at magnanakaw talaga. Sobrang mahal ko siya, hayagan niyan sinabi na siya ang pinaka-Zionistang presidente sa mundo. At talagang naunawaan niya na ang ating kalayaan at ang ating malalayang lipunan ay nagmumula sa ideya na mayroon tayong mga karapatang hindi maaaring alisin na ibinigay sa atin ng Diyos. At ito ay isang sinaunang ideya. Ito ay nagmula sa mga Persiano, nagmula rin ito sa mga Hudyo, alam mo, at napunta sa Kristyanismo hanggang sa malayang mundo. Iyan ang tunay na diwa ng kapitalismo. Para magkaroon ng malusog at malayang lipunan, kailangan ng kalayaan sa relihiyon. Mahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag. Hindi uunlad at gagana ang isang lipunan kung ang mga tao ay abala sa pagpatay ng mga Hudyo at pagsira sa Estado ng Israel. At alam mo, ang mga hindi malusog at nakakadiring ideya na walang naidudulot na mabuti sa kahit sino. At nagdiwang ako ng Hanukkah sa Argentina at may mga menorah sa lahat ng dako. At ang buong lipunan ay umuunlad, lahat ay malusog at aktibo at naglalaro ng sports. At may mga artisanal na pamilihan sa lahat ng dako at talagang kamangha-mangha ito. Kaya mahal ko ang Argentina. Mahal ko si Javier Milei. Siya ang aking bayani ng linggo. Oo, mahal namin si Javier Milei. Malaki ang suporta niya sa Israel. Pero isang tabi muna natin ang Israel. Ang lalaki ay napabago ang kanyang bansa mula sa bingit ng matinding implasyon tungo sa positibong bilang. Napabago niya ang kanyang bansa. Siya ay tunay na ekonomista. Nilinis niya ang lugar mula sa korupsyon. Kamangha-mangha ito. Masaya ako na kapamalagi ka sa Argentina, Daniel. Dahil alam mo, isipin mo na ang Argentina, ang bansang pinayagan mangyari ang 2 pag-atake ng Hezbollah na pumatay ng napakaraming Hudyo. Ngayon, may ganyang presidente na sila. Totoo, mahirap makahanap ng mas maganda pang pagbabago. Emily, sino ang bayani mo ngayong linggo? Kaya ang mga bayani ko ngayong linggo ay ang mga Amerikanong sundalo na namatay sa Operation Epic Fury. Konti pa lang ang nasawi ngayon, salamat sa Diyos. Gusto ko pa rin silang bigyang pansyen dahil alam ko na para sa mga Israeli dito, kahit hindi dual citizen tulad ko, ito ay talagang mahalaga at pinahahalagahan. Ramdam namin ito. Ngayong linggo, nakita mong may ilang iba't ibang memorial na lumitaw sa Tel Aviv. Hindi ako sigurado, baka sa Jerusalem din, pero sa Kikar Dizengoff, may maliit na pwesto kung saan nilagay ang mukha ng mga nasawing sundalong Amerikano na may mensaheng pasasalamat. Sa tingin ko, mahalagang mapansin ang mga bagay na ito at ipakita ang ating pasasalamat. Talagang may kapasalamat kami, kaya nais kong basahin ang kanilang mga pangalan. Sergeant Declan Cody, 20 taong gulang. Sergeant First Class Nicola Moore, 39. Kapitan Cody Cork, 35.
Sergeant First Class Noah Tietjens. Sana tama ang pagkakabigas ko. Chief Warrant Officer 3 Robert Marzin, 54 na taong gulang, Major Jeffrey O'Brien, 45 taong gulang. At pagkatapos, ang mga nasawi mula sa aksidente ng eroplano na nangyari sa Iraq, 6 pang dagdag na nasawi mula sa carrier na bumagsak. Iyan ay si Major John A. Cleaner, 33 taong gulang, Kapitan Ariana G. Savino, 31, Technical Sergeant Ashley B. Pruitt, 34. Kapitan Seth R. Koval, 38 taong gulang, Kapitan Curtis J. Angst, 30 taong gulang, at Technical Sergeant Tyler H. Simmons, 28 taong gulang lamang. Kaya't ito ay isang sakripisyong tunay na pinahahalagahan ng mga Amerikano at ng mga Israeli dito sa lugar. Patuloy naming gagawin ang lahat para parangalan ang kanilang alaala. Ang ganda niyan, Emily. Salamat. Sa palagay ko, mas naunawaan ng Israel bilang lipunang may sapilitang military service ang sakit ng pagkawala ng sundalo kaysa iba. At kaya't napakagandang pagpupugay iyon sa mga bayani na nagbuwis ng buhay sa labanan. At umaasa tayong wala nang madaragdag pa. Pero ito ang masakit na bahagi ng digmaan. Alam na alam natin yan. Maganda, maganda. Kaya ako, nitong mga nakaraang linggo, ay maraming oras na ginugol sa pagpuna sa mga pangunahing lider ng Europa tulad ni Starmer, Macron at Pedro Sanchez. Kaya ngayon, gusto ko talagang magbigay pugay at gawing bayani ko ang German Chancellor Friedrich Merz. Dahil sa lahat ng mga lider ng Europa na walang paninindigan at ilan pang masasama. Malinaw na ipinakita ni Merz kung saang panig ng labang ito, kung saang panig ng kasaysayan siya pumapanig. Sinasabi ko sa inyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang labanan ang antisemitismo dito sa Federal na Republika ng Alemanya, saan man ito mangyari, at gagawin ang lahat upang ang bansang ito. Kung saan ang mga Hudyo at mga di-Hudyo ay malayang makakagalaw at makakapamuhay ng hayagan. Kapag ang mga taong tinutukoy ninyo sa placard ay nagbaba ng armas, matatapos ang sigalot sa loob ng 24 na oras, doon nagmumula ang problema. At hindi sa bansang Israel na nakikipaglaban para sa kanyang pag-iral at nakikipaglaban upang makapamuhay ng malaya. At kailangan kong sabihin sa mga lider ng Europa, ang tanging sinabi ni Trump na malinaw na tumayo sa tamang panig ng kasaysayan ay ang Alemanya. Inaresto ng Alemanya ang mga nagpoprotesta at isang krimen sa Alemanya ang magsabi ng mula sa ilog hanggang sa dagat dahil ang ibig sabihin nito ay ang paglipol sa estado ng Israel. At higit pa roon, alam mo, ang pamahalaan ng Alemanya ay may dahilan ng estado bilang dahilan ng estado sa madaling salita bilang bahagi ng kanilang raison d'être. Mayroon itong responsibilidad para sa Holocaust at ang tumayo kasama ang Israel. Kaya oo, kailangan nating kilalanin ang mga leader na malinaw na pumapanig sa atin. Ngayong linggo, nagkaroon tayo ng alanganing simula dahil sa paglimita ng bentahan ng armas ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, malinaw na ipinakita ni Friedrich Merz ang kanyang panig at kasama natin siya sa tamang panig ng kasaysayan. Kaya ang aking bayani ngayong linggo, si German Chancellor Friedrich Merz. At sa puntong yan, magpapaalam muna kami para sa isa pang linggo. At muli, nananalangin kami tulad ng ginagawa namin bawat linggo na magkaroon ng kapayapaan sa aming rehiyon. Na ang ulo ng ahas, ang napakalason na Islamic Republic ay bumagsak. Na hindi na sila magdulot ng pagkamatay, makita ang babala at sumuko. Alam kong maaring wishful thinking yon, pero hindi natin alam ang mangyayari. Kaya ipagdarasal natin ang sandaling yon at ang proteksyon ng aming mga sundalo. Ipinagdarasal natin ang proteksyon ng mga Amerikanong sundalo at umaasang magkikita tayo muli next week.